mga bahay dito, lahat magaganda, malalaki. Karamihan sa mga bahay na to, katas ng mga nanay na nagtatrabaho sa Italy. Pero alam nating may kulang pa rin eh. Kasi sa mga bahay na to, nawala sila ng nanay. Nanay na pilit nating pinupunan bilang mga ama. Bilang mga ama, lahat ginagawa natin. Binibigay natin para sa ating mga anak. Kala ko nun sapat na yun. Sapat na ikaw ay nagluluto. Sapat na ikaw ay naglilinis ng bahay. Ikaw nag-aalaga ng mga bata. Yung pala, hindi pala. Dati, sa tuwing may natutulungan ako umalis, yabang-yabang ko. Pakiramdam ko kasi nasa kamay ko yung kapalaran ng mga gusto mag-abroad. Parang bahagi rin ako ng pag-angat ng kanilang buhay. Pero ngayon, sinisisi ko yung sarili ko. Kasi naging bahagi rin pala ako ng pagkasira ng kanilang pamilya. Marami rin pala akong anak na nasaktan. Dahil nilayo ko yung mga nanay nila. Alam niyo ba nagalit sa akin yung anak ko? Kasi dahil nilayo ko yung nanay niya. Hindi ko kasi mabigay yung buhay na dapat para sa kanila. Gusto kong baguhin yun. Gusto ko ituwid yun. May pinalagpas ng pagkakataon ng daddy mo. Nahanapan siya ng trabaho doon ng mami mo. Pero nilunok niya ang pride niya. Hindi niya tinanggap yun. Alam mo ba kung bakit? Papaano daw kayo? Sino daw mag-aalaga sa inyo? Sino daw ang magluluto sa inyo? Maricel, mahal na mahal kayo ng daddy niyo. Mahal na mahal. Kaya hindi niya kayo iniwan. Sinayos ko na yung papeles ko. Susunod na rin ako sa Italy. Daddy, kung aalis ka, paano na kami? Si Tita Weng muna ang bahala sa inyo. At kukuha ko ng isang yaya para may titingin sa inyo. Daddy, pag umalis ka, kailan ka babalik? Baka matatagalan ako dun eh. Baka mauna pa nga umuwi dito mami ninyo. Kung 5 taon ka mawawala, 6 plus 5. 11 years old na ako. Pero kung 10 years ka, 16 years old na ako. Daddy, pag nasa Italy ka na, sana kada taon magpadala ka ng pictures ha. Para hindi kita makalimutan. Kasi si Mami, nakalimutan ko na siya.